Go! Taga-cheer ka lang? Hindi kapatid. Sabihin mo, sama-sama tayo. Kanina habang nagdadrive ako, sabi ko, Lord, ang liit lang ng Coronadal pero madami pang tao na hindi nakakakilala sa iyo. Lalo na sa Jensan. Pagdaan mo dyan, Coronadal, Tupi, Pulumulok, Jensan. Madami ng churches. Madami ng, alam mo yun, madami ng Kristiyano pero madami pa rin hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya may goal tayo. Magkaroon lang tayo ng heart of compassion to really win souls and make disciples, mga kapatid. Kahit isang soul lang every tao. Ilan tayo ngayon? Nasa 17 ata tayo sa registration ngayon. O mag-win ka ng tagi-isa lang, ilan na? 140. Kung sinipagan mo pa, ginawa mong tiglilima kayo. 'Di ba? Mas mapapabilis ang pinapagawa ng Panginoon kung tayo ay masipag at tayo ay nagtutulungan at sama-samang ginagawa and nire-reach yung goal ng Lord. Nandito tayo sa Mindanao. Ang daming tao pa, nakakalungkot, ang daming pamilya pa na nasisira dahil wala pa ang Kristo sa buhay nila. Papayag ba kayo nun? Meron sa Bible na isang tao, wow. Sabi ko pa naman sa Lord, Lord, bakit itong tao yung gusto mong ipashare sa akin? Hindi naman to babae. Oh, parang ganun, di ba? Pag shimmer, dapat babae yung i-share mo. Pero, kilala niyo naman si Moses, di ba? Alam mo, si Moses, just like any other leaders, has so many questions of his capability to do the task God has given him. Sino dito ang mga nagko-question sa Lord na, Lord, bakit ako? Lord, bakit ako mag-opening prayer? Lord, bakit ako ang inassign ni pastor? 'Di ba? Madami tayong question, 'di ba? Lord, bakit ako ang pinapashare mo diyan? 'Di ba? But maganda ito dahil si God, Yahweh has always a response in all our questions and concerns. Tingnan natin yung sinabi niya si Moses. Nakaka-relate kasi ako dito kay Moses eh. Ito yung mga question ni Moses. Sabi sa Exodus 3 verse 11, sabi ni Moses, Who am I that I should go? Lord, sino ako that I should go? Di nga ako nakapagtapos ng pag-aaral. Di nga ako marunong mag-English. Lord, bakit ako? Lord, busy nga ako, di ba? Ganon. Lord, busy ako. Dami akong ginagawa. Bakit ako? Ang sabi ni Lord, ang response ni Lord sa Exodus 3:12, I will be with you. When you come out of Egypt, you will serve me on this mountain. Di ba ang ganda ng promise ni Lord na every time that we have question, who am I that I should go? Sinagot ba ni Lord na, ikaw kasi dahil ikaw. But nag-focus saan? I will be with you. Hindi niya sinagot, no? Ano ba naman si Lord? Ang question ko, Lord, bakit ako? Why yung tanong ko, ang sagot iba, di ba? Mga teacher, di ba? Lord, why ang tanong ko? Bakit ang sagot mo, I will be with you? Mabuang tayo sa sagot, di ba? But God did not allow it na mag-focus ka sa sarili mo. God did not allow it that mag-focus si Moses sa kakayanan niya. Kasi kung tao tayo, hindi talaga natin kaya. Ako personally, syempre, alam niyo naman, bata pa ako eh. Hindi, pero alam niyo naman, di ba? Kung ako lang patatanungin, Lord, sino naman ako? Para mag-lead ng maging asawa ni pastor, ganito, ganyan. Lord, sino ba naman ako? Yan, gano'n, di ba? Pero, God, ang sabi ni Lord, I will be with you. Tanungin mo yung katabi mo, sino ka? That is not important. That is not important dahil ang Lord nag-promise sa atin, may covenant ang Lord na sasamahan ka niya. Amen? Ano pang tinanong ni Moses? Sabi ni Moses, What is your name that I may tell the people who sent me?
Lord, ano pangalan mo? Ang sabi ni Lord, response ni Yahweh, I am who I am. Yahweh, the God of your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Tingnan nyo, kung si Abraham, si Isaac, at si Jacob, sinamahan ng Panginoon, bakit hindi kanya samahan? Hindi pa ba sapat yung nababasa nating katotohanan na sinamahan niya si Abraham, si Isaac, saka si Jacob? Magda-doubt ka pa rin na hindi ka sasamahan ng Lord? Amen? Yeah, kapatid, go, go, go. Sabi nga ni auntie na, go, go, go tayo. Huwag tayong matakot. Samahan kayo ni Lord. Ano pang sabi ni Ano sabi pa ni Moses? How would the people believe that you have sent me? Di ba pag may sinabi ka na, baka sabihin ng tao, pinadala ako ng Panginoon. Baka kung sa panahon ngayon sabihin, ano to? Sabihin niyan, paano mo nasabi na pinadala ka ni Lord? Yung ganun, di ba? Alam mo yung mga tao, ang response ng Panginoon ito, sabi niya, Yahweh turns Moses' rod into a serpent, then back into a rod. May miracle na nangyari. Yahweh makes Moses' hand leprous and then heals it. Yahweh instructs Moses to turn water from the Nile River into blood. Alam niyo yung mga kamangha-mangha ginawa ng Panginoon? Ito lang yan, kapatid. Your life, the miracles that you are going to experience is a testimony that God has sent you. Ay halagaan mo yung testimony mo sa life. Pinagaling ka ng Panginoon, that is the only way to show na God has been with you ever since. Amen? Hindi na kailangan pa ng yung tao hindi kayang gawin yung rod into snake. Di ba? And snake into rod. Ang buhay mo ay pwedeng gawin ng Panginoon na testimony, na miracle, na madaming tao ang masisave. Kaya alagaan mo ang testimony mo. Sabi pa ni Moses, I am not eloquent, I am slow of speech. Lord, ganun si Moses, di ba, nag-stammer. Di ko alam kung ano sasabihin ko. Ang response ni Yahweh, Yahweh, I'm the one who made your mouth. Kaya mag-ingat kayo. Baka yung mga bibig nyo, ginagamit nyo hindi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pag kung ano-ano sinasabi mo, sige, Mari, anong latest? Baka yung bibig mo hindi na nakakalugod sa Panginoon. Kapatid, make it sure that your mouth gives glory to God. Because God has given your mouth. God has given you the ability to speak. Kaya pag pinasalita ka ng Panginoon dyan, kahit hindi mo alam ang sasabihin mo, the Holy Spirit will give you what you should say. Kaya be careful, okay? Ano pa sabi? Sabi pa ni Moses, Lord, magpadala ka na lang ng iba. Di ba nagsabi si Moses nun? Sabi ni Lord, Aaron will go with you. You will speak my words to him, and he will speak to the people for you. Pag hindi mo kaya, hindi ka naman pipilitin ni Lord. Magpapadala si Lord ng ibang tao para tulungan ka. Amen? Naniniwala ako na we are one body of Christ. Iba-ibang parte. Iba ang function ng kamay, iba ang function ng paa, iba ang function ng tenga, ng ilong, ng bibig, pero pag pinagsama-sama mo, okay, di ba? Tayo, naniniwala ako na iba-iba tayong parte ng body of Christ. May kanya-kanya tayong galing. Si Ate Helen magaling sa kusina. Di ba? Si Mami Arlene. Tapos sa kids, di ba? Iba-iba tayong galing. Pero pag pinagsama-sama natin yan, we are one body of Christ na talagang magbibigay glory sa Panginoon. Amen? Kaya ito, sabi wait lang. Kaya ito lang kapatid, I will end with this. Maikli lang to.
Pero I just want you to know and remember that we are a covenant woman of God. Kahit anong mangyari, may promise ang Lord na sasamahan niya tayo. Kahit anong hirap ng pagdaanan mo, kahit sino ang hindi maniwala sa'yo, the Lord is believing in you. Sabi, kaya gusto kong iwanan ito sa inyo. Sa Colossians 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Nasaan ka man ngayon, galingan mo. Di ko alam kung narinig niyo itong kwento ko kasi may time yan na napaisip ako, yung parang nandun ako sa tapat ng BDO, mag-withdraw ako ng pera nun. Tapos, anong tawag dito? Sabi ko, Lord, kailan kaya ulit ako makakatrabaho? Pero biglang may revelation ng Panginoon sa akin na, anak, nilagay kita dyan. Hindi ka man magtrabaho, nilagay kita dyan dahil may papagawa ako sa'yo. Galingan mo na lang dyan. So sabi ko, Lord, nandito ako, asawa. Tapos magiging nanay. Sige Lord, gagalingan ko na lang maging asawa. Gagalingan ko na lang maging nanay. Kaya ikaw, Shin, gagalingan mo magtrabaho, di ba? Gagalingan mo sa office para makita ang Panginoon sa'yo. So pag nag-asawa ka na, gagalingan mo na din maging asawa. Di ba sabi ni Pastora Julie kanina, servanthood. As a woman, we are born to serve. We are born to serve. Kaya galingan natin sa pag-serve sa ating community, sa ating family, at higit sa lahat, sa Lord. Ready ba tayo na maging bahagi sa 2032? Sa goal natin na 2,000 churches? Kapatid, kumakatok ako sa inyong mga puso. Huwag na tayong relax lang. May goal tayo, may timeline tayo na dapat sundin. May time kasi na minsan, alam mo yun, ay bukas na lang ako magsiserve kasi medyo busy pa ako. Bukas na lang ako mag-share ng word ni Lord dahil naglalaba pa ako. Paano kung wala nang bukas? Alam mo, totoo yan. Life is short. Yung tatay ko, kakamatay niya lang nung December 22. 21, nakausap ko pa siya. Naka-video call ko pa siya. Tapos pagka umaga, wala na agad. Parang, Lord, life is so short. Death is certain. Totoo na mamamatay tayo, mamamatay kung sino man. Lahat tayo dadating tayo sa end of our life. And eternity is at stake. Kung hindi tayo kikilos as kababaihan, paano na lang pag yung mga tao dyan na namatay nang hindi nakakilala sa Panginoon? Anong natin doon? Maaatim mo ba? Kaya mo ba na hayaan mo na yan? Sama-sama na. Kapatid, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung pagmamahal niya na naramdaman at naranasan natin, yun ang ibigay natin sa mga taong nasa paligid natin. Do everything with love and do it for the glory of God. Amen? Aasahan ba natin na pag-uwi natin sa ating mga bahay, pagpasok natin sa school, pagpasok natin sa ating mga workplace, hindi na lang sarili mong iisipin mo, kundi isipin mo, Lord, how can I share your love to these people? Amen? Even na nasa lang tayo, nagko-commute tayo. Pinakommute ka dyan ni Lord. Dahil gusto ni Lord ma-reach out mo yung mga taong nakakasabay mo sa jeep or sa tricycle. Di ba? God is a very great orchestrator. Lahat sakto. Lahat tamang-tama. Amen? So as a response sa ating Shimmer 2023, Born to Serve, can we have this challenge right now na, Lord, magsiserve ako. Paano ka magsiserve? Gagalingan ko sa kung saan mo ako dinala. Gagalingan ko mag-win souls and make disciples.
'Di ba? Yung mga wala pang life group, magkaka-life group ako, Lord. Hindi dahil may goal kami, but dahil, Lord, yung pagmamahal mo gusto kong i-share sa mga tao. Amen? So right now, can we have this prayer to God? Can we all stand up and, alam mo yun, if you accept this challenge na, Lord, this is my heart's desire to honor you, God, with all my life. Sige nga, pwede tayong kausapin natin ang Panginoon right now. Let's ask God, anong plano mo sa amin? Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maging parte at maging servant, Panginoon, sa iyong church, sa iyong kingdom, O God. Hindi lang kami mga babae na basta-basta, but you have given us the authority, God, to win souls and make disciples, to share your love to the people. Oh, thank you, Jesus. Come on, let's pray. Mangusap kayo sa Panginoon right now. Oh, raya bababashikara. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, this is our prayer, oh God. That, Lord, gamitin mo ang aming mga buhay. Lord, arms open wide, surrendered hearts to you, Panginoon. That, Lord, gamitin mo kami sa iyong nais. Gamitin mo ang aming mga buhay, ang aming mga talento para, Panginoon, sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Lord, ganito lang kami. But Lord, we know that we are a covenant woman, oh God. That, Lord, sasamahan mo kami. Kahit hindi namin alam, papaalam mo sa amin, Panginoon. Kahit hindi kami sure, ikaw, Panginoon, ang sure. And Lord, I pray that as we go through the goal and vision that you have given our bishop, Lord, magkakaroon kami ng ambag. Hindi kami manunood lang, but Lord, we will move our life forward. Hallelujah. Come on, let's respond this challenge with a worship to God. Come on. Lord, we desire to see your kingdom come, to see the glory of your Son, shining bright on everyone.
Right now, I want you to look for a partner na hindi nyo pa kilala. Come on. And then let's pray for one another. Let's declare the presence of God. Let's declare the power of God to be upon us. Come on. Panalangin mo, speak blessing. Speak fruitfulness. Speak multiplication. Come on, let's be powerful in our prayer and the declaration. Thank you, Jesus. More of your power. Set me ablaze. Set me ablaze. I want to know your fire. Receive the power of the Holy Spirit.